Good morning and happy Sabbath sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagasunod sa ato nga Hope Sabbath o pahalo na mo sa inyong mga puluyanan kung naa mo sa inyong puluyanan ang uban po siguro kaninyo na sa uban nga mga sitwasyon muna nga kamo nagasimba sa ato nga online og niining panahon sa ato nga panahon sa ato nga promotion. Gusto na ko i-sintro mga kaigsunan about discipleship. Labi na nga maosad yun ni ang tema ni ato nga Sabbath School Congress, Division-wide Congress nga gihimo dito sa Mountain View College. O dugang lang ni nga mga promotion sa ato nga discipleship program nga maog yun ni siya ang focus pod sa General Conference nga Global Discipleship Program. I would like to bring your attention makaigsunan sa teksto nga mo'y hatagan nato o dako nga pagpamalandong niini nga kabuntagon sa ato nga Sabbath School. Nga makita nato sa Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Ako ning basahon makaigsunan sa God's Word Translation. Nagaingon dinhi. So whenever you go, make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach them to do everything I have commanded you. And remember that I am always with you until the end of time. Now, this is only to give us a clear perception, makaigsunan, nga ang Great Commission is all about disciple making, which is the emphasis sa ato nga Congress, mga duha ka Sabado o usa ka Sabado ang niagi makaigsunan that we focus on discipleship. Now, the word make disciple sa Griego nga pinulungan, matitiusate, nga nagkahulugan kini makaigsunan og duha, to be a disciple o ang sunod, to make a disciple. So ang word nga, make disciples of all nations, which is the Great Commission nga gihatag ni Jesus sa iyang mga disciples, sa mga believers, dayon mikayab si Jesus dito sa langit. Ang unang kahulugan is be a disciple. This is to suggest nga ang usa ka disciple ni Jesus, una gyud mismo, doon na siya personal encounter ni Jesus, nga nahimo siya nga disciple ni Jesus. Then, sunod, make a disciple. It suggests, makaigsunan, na once you are a disciple of Jesus, you are going to be a discipler. They are going also to make a disciple. So, from a disciple, to be a disciple making disciple. Usa ka disciple nga naghimo pod siya og disciple ngadto kang Jesus. So, be a disciple. This suggests makaigsunan to be a disciple of Jesus, then humani mo nga mahimo kang be disciple, maghimo pug ka og disciple. So this suggests nga ang be disciple makaigsunan, una imong i-receive si Jesus sa imuha nga kinabuhi. Then, make disciple, it suggests that not only you accept Christ, but you have also to impart Christ to other people. Then, learning Christ. Be a disciple is learning Christ. Then, make disciple, this is preaching Christ. So, you learn, then you preach. The next is accepting Christ. This suggests makaigsunan. In the other side of making disciple, this is witnessing for Christ. So accepting Christ, be disciple, make disciple, witnessing for Christ. Then knowing Christ. And the other side makaigsunan is sharing Christ. Be disciple is following Christ. Make disciple is sharing Christ. Then,
be disciple, it means growing in Christ. Then make disciple is working for Christ. And you become a disciple. You become an authentic disciple of Christ. Then there is a make disciples, you are Christ's discipler. So this is how we try to look, mga kaigsunan, what it means to be a disciple of Christ in a comprehensive nga panglantaw, mga kaigsunan, what it means to be a disciple of Christ, be a disciple and make disciples for Christ. Now, what is a disciple? I like to define it, mga kaigsunan, ug unsa ang discipleship, what it really means to be a disciple, especially in making disciples. Making disciple is drawing people to a saving faith in Jesus. So, kung maghimo tag disciple, atong gidala ang usa ka tawo ngadto sa usa ka relasyon ngadto ni Ginoong Hesus nga maghatod kanila sa ilahang nga kaluwasan. Teaching them to live like Jesus the way you do. So, when you are going to lead people to Christ, himuon mo siyang disciple ngadto ni Jesus, ato siyang gitudluan sa pagkinabuhi like Christ the way we do. Tungod kay kining tao nga atong himuon nga disciple, awa man ni sila nakakita ni Jesus, kita man ang makita nining maong tawhana. So tudluan nato sila pag kinabuhi sama ni Jesus, sumala sa atong nga gibuhat. And having learned to live like Christ, kung nakibalo na sila, magkinabuhi nga sama ni Kristo from our example, gikan sa inyo nga example, makaigsunan. And from the knowledge of the Scripture, sa pagtuon po sa pulong si Ginoo, kay ato silang hatagan og Bible study. Gitudluan nato sila sa atong 28 fundamental beliefs of the church. Sa ilan ang masabtan, makaigsunan, the person you disciple is then ready for baptism. So, mahimo lang ang usa ka tawo nga ready na for baptism, ato nang i-recommend for baptism, ato nang dalon dito sa hunta sa iglesia, nga ang church board, ilan ang tan-aon kining atong gi-recommend for baptism. Kung nakita na nga ready na makaigsunan, then that's the time for this brother, for this sister, nga atong gi-disciple, nga nagkinabuhi sama ni Kristo, sumala sa atong nga kinabuhi nga ilang gisunod, then kining maong tao ready na for baptism. So that is what it means of making disciple for Jesus. And I would like you to consider this very seriously, mga kaigsunan, that discipleship is not an event, but a process. It requires ample time. So ang discipleship, both kung ipasantop, mga kaigsunan, nga dili ni siya usa lang ka event. Nga one day event, nahimo na ning disciple ning atong higala, ning atong silingan, ning atong relative. Nahimo na siyang usa ka disciple ni Jesus in just one event. No. Discipleship is a process. It requires ample time. Kanang igu-igo gyud nga panahon. Kay kanang mag-disciple ta, makaigsunan, ato man nang gitudluan, ato na silang gi-guidan, nagpakita ta og model sa kinabuhi. That is discipleship. Unya kung nasuuna sa maong nga tao nga atong gi-disciple, then kanang maong tawhana ready na for baptism. So that is discipleship, mga kaigsunan. Dili kay in just 1 week nahimo na siyang disciple. No. Dili ni ana ang discipleship, mga kaigsunan. It require more time. Now, let me share with you the process of disciple making. So, tanaw na to ang proseso sa paghimo og disciple, mga kaigsunan. From the context of Matthew chapter 28, verse 18 to 19, particularly sa verse 18 o verse 19 o 20, mga kaigsunan. So, atong hinumduman nga
ang commission sa Ginoo, go ye therefore and make disciples of all nations. So the Great Commission is making disciples of all nations. Then, as we prepare people to become a disciple of Jesus, doon natin gitawag makaigsunan og pre-discipleship and nurturing program. So, wala pa nato siya gibautismohan makaigsunan, kining atong Bible interest, kining atong parinti, kining atong higala, kining atong office mate, nga dili pa sila bautismohan, doon natay pre-discipleship and nurturing program. Yung kining tawana atong dalon sa kamaturan, doon natay pre-discipleship and nurturing program. Kung sa may goal nato ani makaigsunan, aning pre-discipleship and nurturing program, ang goal nato is make them faithful disciple of Jesus. So wala pa gani sila makaigsunan mabautismuhan, ato na silang ginurture nga mahimo sila nga faithful disciple ni Jesus. Nga sa dihang mo dawat sila sa santos nga bautismo, they will remain faithful to Jesus. So this is the goal, make them disciples of Jesus. Then the process, dirita sa proseso makaigsunan, sa wala pa ni na bautismuhan, pre-discipleship program, ang una natong buhaton, ang una nato nga process is that we have to mingle with people. This is the method of Jesus makaigsunan. Nga Jesus mingle with people. So it means nga makigigala ta. Doon natay principle evangelism nga atong himuon. Aron nga kining atong mga higala, atong mga silingan, atong mga kauban sa trabaho, masuod nato sila. So this is the first step that we are going to do in making disciples for Jesus. Sunod, after we have established a good relationship, after we have established kanang maay na gyud kaayo nga relasyon, suod na gyud nato mga kaigsunan, then we start teaching the Bible. We start to teach them, give them Bible study mga kaigsunan. And in the Bible study, siguroon yun nato nga ang atong pag-Bible study, kana yung nasabtan yun nila, naamantay 28 fundamental belief, naamantay lagda makaigsunan, isa ginaynayon na nato na og sunod, hangtod nga mahuman yun mga igsuon. Kay ang Great Commission makaigsunan, make them disciples of Jesus. Go ye therefore and make disciples of all nations. Then ang sunod ni ato makaigsunan nagaingon, teach them to obey everything. Teach them to obey. Sa tupa, tudluan yun, teach them everything I have commanded you. So, tanan yun, dili kay 5 lang katapik, ato na dayong i-recommend for baptism, mga igsuon, problema yun kay na. Kung 10 lang katapik, 15 lang katapik, problema yun kay na. Kinahanglan yun, nga tinguhao na to, nga ang tanan yun nga pagtulunan, nato sa church, ilahang masabtan. Kay kung masabtan nila makaigsunan, pag human baptism, siguro gyudak nga at least kung ilang nahibalaan, dako kayo og posibilidad nga magpabilin sila nga faithful sa pag-alagad si Ginoo. Consider a good mga kaigsunan. Kung bautismohan nato ning usa ka tawo, wa siya nakasabot sa doctrine of state of the dead. So pag humana niya baptism mga kaigsunan, after og pagka-November, muadto na dito sa cemetery kay mga lagna mga kaigsunan. Unya, pag birthday silang minikanan nga ni pahulay na, o kinsa man, happy birthday in heaven. So brethren, very important nga itudlo yun nato. This is the command of God, teaching them everything. Tanan yun. What if wa nato natudloan sa Christian standard, sa pagsuot sa biste, sa panahon sa itong pagsimba. So, siguro pagka adlaw nga Sabado, musimba na siya makigsunan, mag-spaghetti na siya because we do not teach them everything. What if wa siya tudlui sa stewardship? Pagka Sabado makigsunan, wala na tithes, wala na siya COP, ngayon nga dalon. Because wala siya matudlui. So, very important, this process makigsunan must be complete. Kaya pag-abot sa pagtudlo nato sa mapagtulunan sa church, impossible. Everything
iyahag yung basic nga pagtulunan sa atong church, iyahag yun nga masabtan. And we don't need to hurry makaigsunan. We don't need to hurry. Then sa diha nga natudluan na nato makaigsunan, iyan ang nasabtan, ato na yung na-assist, iyan ang nasabtan, ang sunod ni ana, ato silang imbitahon. Karaan nga word nga bid, sa ato pa imbitahon, invite them. So, si Jesus sa human niya og wali, o sa nagsuroy siya mga kaigsunan, iyang gitawag ang iyang mga disciple, and he bid them, follow me. So, sa masabtan na sa usa ka tao, nga atong gi-Bible studyhan, then ato na dahil siyang invite-on. I-persuade nato mga kaigsunan, brother, you already knew na imo na nasabtan ang kamaturan, maybe it's about time for you to get baptized. Let us give way for the work of the Holy Spirit makaigsunan, nga mo trabaho sa huna-huna nining tawhana, nga mo tandog sa kasing-kasing nining tawhana, nga atong gi-Bible studyhan, nga ang Holy Spirit mo tandog nila nga, sister, brother, ang Holy Spirit, the still small voice makaigsunan, mooy mutawag ni ining atong gi-Bible studyhan, nga mo accept ni Jesus, o unya mabautismohan sila. Bautismohan na sila makaigsunan. And I would like you to consider seriously nga ang baptism is a very sacred rite of the church. Dili ni tiyaw-tiyaw ning baptism makaigsunan. Kay kining baptism bot ibasabot nga you accept Jesus as Lord and Savior of your life. You are just like marrying Jesus in your life. Unya kinahanglan si Jesus na mo imong sundon sa imong nga kinabuhi. And we do not allow anybody nga mosulod sa church, nga iyang minyuan si Jesus, nga dawaton niya si Jesus makaigsunan, nga dili siya committed nga mosunod ni Jesus. Kung ang tao makaigsunan, dili gani committed to follow Jesus, og mo kinabuhi sama sa tuwa in the Adventist lifestyle, ayaw ninyong dali-dali ang mga tao. Kanang maong tao nga atong bautismuhan nga makasabot, it will do more harm than good sulod sa atong nga iglesia. So, be careful. Let us do it well makaigsunan. Sundo nato kini mga proseso nga insakto aron makaproduce kita og mga bag-o nga mga believers who are committed to follow Jesus and live an Adventist lifestyle. Human og baptism makaigsunan, we have the post-discipleship and nurturing program. So ang ato di ay discipleship program o ang atong nurturing program, wala ni maputol makaigsunan. Gikan sa pagsugod o hangtod yun makaigsunan, ang tao mamatay. Hangtod ta mamatay. Ang nurturing o discipleship program sa church, magapadayo na nga inurture ang matag-usa ka nato diha sa pagpangwalagad sa Ginoo. Unsay goal makaigsunan sa post-discipleship and nurturing program? Ang goal na ito makaigsunan is the believer, ang bago nga nabautismuhan, to remain faithful disciple of Jesus. Sa pre-nurturing makaigsunan, ato makita diri nga ang goal is to make faithful disciples of Jesus. Now sa ato lapod nga post-nurturing or post-discipleship and nurturing program makaigsunan, ang goal na to nga magpabilin. Dili kay human og baptism, dili na nato makita ning atong gibautismuhan. Muna nga kinahanglan gyud nga tarungo nato ang proseso ani makaigsunan. Aron human og baptism, magpabilin. Dili kay human og baptism, dili na nato makita sa church. So I wonder, o gisunod ba nato ang tinuod nga discipleship program? I wonder kung ato ba yung gitudluan o insakto ni mga tawhana. I wonder kung ato ba yun ni silang napasabot o gayok. Kaya nga nga human og baptism, dili naman nato makita sa church. Nagani mga sitwasyon nga human og baptism, I don't know, pero I heard this in many times. Nga human og baptism, mo pagani kailis og sinina makaigsunan, naligarilyo na. Brad, ano naligarilyo mga brad, pagani ka kailis? Tugnaw manggod kayo, pastor. Makaigsunan, nagpasabot nga wala nato giinsakto ang pagpreparar ni ining mga bautismuhanan nga mudawat ni Ginoong Hesus. So, post-baptism, a goal is for the believer to remain faithful
until the coming of our Lord Jesus makaigsunan. So dili ta malipay ta nga daghang mabautismuhan. Pero mag-uol ta kung magbaptism dili nato makita sila. So ang atong goal, himuon silang faithful disciple, unya magbaptism, remain your faithful disciple angtod sa pagbalik ni Jesus. So sunod nga process makaigsunan sa dihang na bautismuhan na, ato dayong i-equip, tagaan nato, tudbansayo nato sa mga buluhaton sa iglesia, tudluan nato pagampo, ipaseminar nato unsaon paghatag Bible study, i-seminar nato unsaon buhat sa mga buluhaton, paghimo og wali, paghimo sa daghan kaayo nato nga mga activities sulod sa church. So i-equip nato kay aron nga dili mahimong idol ning bag-o nga membro sa iglesia. Human natong i-equip makaigsunan, atong i-empower. So na-equip naman, natuluan nato unsaon pagampo, natuluan nato unsaon paghatag og promotional talk, natuluan nato unsaon niya paghatag og testimony, tudluan nato hatag siya og Bible study, pagwalik. Now i-empower, Brad, natudluan naman ka, sister, natudluan naman ka, mantigo naman ka maawit. So karon tagaan na siya og bahin makaigsunan. I-empower aron nga madasig siya nga mubuhat sa mga buluhaton sa Ginoo kay ato man gidasig makaigsunan. Kung man og empower makaigsunan, then naay atong gitawag nga atong i-commission. So ang idea makaigsunan nga human na siya na empower, i-commission, brother, kaya na nimo, bisag ikaw ra, pag Bible study, kaya nimo. O sa diha nga dunay Bible studyhan. Unya, nahuman na siya natudluan nga unsa ang paghatag Bible study. Ubanan nato siya makigsunan nga siya na mismo ang Bible study. Unya, ang naantigo nga mohatag Bible study, didto lang mo assist kay kun maglisod atong tabangan. So, pero hinuon dili pud tanan makahimog Bible study kay lalahi man ta mga talento. Pero at least ato nga gibansay ang ato nga makigsunan nga ang mga buluhaton sa iglesia kung kaya mahimo sa atong igsuon, atong ihatag niya og empower nato siya, then i-commission nato siya aron daghan ang magbuhat sa buluhaton si Ginoo. Kaya ang ato ra ba nga katuyuan sa iglesia natay gitawag nga total member involvement nga ang tanan gyud nga member sa iglesia moapil sa buluhaton sa Ginoo. Nya atong himuon ang buhat sa Ginoo makaigsunan sa kana gyung insakto gyud nga pamaagi. Now, kung magwali ta makigsunan, niay ako ang ihatag ninyo nga pagpamalandong aron masunod nato ning insakto gyud nga pamaagi sa ato nga pagwali sa kamaturan. So sa evangelism method, doon na tayo gitawag nga right cycle of evangelism. Unya, doon na po tayo gitawag makigsunan nga wrong cycle of evangelism. Ang right cycle sa evangelism, enough time for Bible studies and discipling. So, naagyon tayo insakto nga panahon. Gigahin gyud, dalian, pasabton gyud. So, enough time, mga kaigsunan. Pero sa wrong cycle of evangelism, short time, o walay preparation makaigsunan. Basta makawali lang. Igsoon, okay man din ang mawali ta, pero maipon lang na preparation. Okay nang ma-public effort ta. Pero kinahanglan nga before sa public effort doon na usa ka bulan, gamay gani nang usa ka bulan, at least tuloba ka bulan o pila ka bulan makigsunan before ta maghimo public effort, doon na long preparation sa ground, mga laiko nagbuhat na makigsunan care group nga trabaho na aron sa panahon sa wali, bisag mubo na lang ang wali, harvest na lang atong buhaton kanang mga tawahan na mabautismuhan. Kay gani bisag wala tay wali nga himuon, kung na Bible studyhan sila sa tanan nga pagtulunan nato, pagkahuman, pwede na yun na sila mabautismuhan, bisan pa o walay wali. Then, ikaduha, nga right cycle of evangelism, ilag yun na sabtaning 28 fundamental beliefs of the church. As I said, makaigsunan, it is very important nga masabtan yun kayo nila. Kay kung naay usa nga, wa nila nasabtan, ani, mahimot ang problema. Because I believe nga ang atong 28 fundamental of the church, they are equally important nga masabtan yun sa tanan nato nga mga kaigsunan. At least, di man siguro deep yun kayo nga pagsabot sama sa mga theologian, pero at least ang basic knowledge nga gikinahanglan mahibalaan sa itong mga kaigsunan,
ilagyog masabtan pag-ayo mga igsoon. So, pero sa wrong cycle of evangelism, limited Bible study, 5 lang ka topic, 10 lang ka topic, bautismo na dayon. Limited Bible studies, sharing the gospel on the surface level. Sa ito pa, surface ra, mabaw ra kaayo. Kung mabaw gani ang foundation, dili na makapadayon sa pagalagad si Ginoo. Number 3, the right cycle of evangelism, follow the protocol of the church before baptism. So moto nga, kinahanglan i-disciple, kinahanglan i-expose nato sa church, ipauban-uban ba sa care group, aron yan yung masabtan. Then human, i-recommend diha sa board. Then pag human makigsunan, that's the time for baptism. Pero sa wrong method, baptism without church approval. So nga nung di man na ipaagi na to sa church, naamang yun tayo approval na kilang sa church. Everyone that should be baptized, it must be approved by the church board, by the body of believers makaigsunan before they are being baptized. Then, ang right cycle of evangelism, a visible transformation of the life. Nga makita gyud. So, dili pwede nga, dali una ni, Brad, dali na Brad, bautismo na ka. No. Brad, nakasabot ba ka? Are you willing to follow Jesus? Nga magkinabuhi, nga musunod sa kinabuhi ni Jesus, sa lifestyle ni Jesus, are you willing to follow? O dili gani siya mo commit makaigsunan, do not hurry that person for baptism. Kay kung sa may atong apason anang atong dalion sa baptism unya wala makasabot. So mahimo nang problema sa church. So atong tanawon og doon na by transformation siyang kinabuhi. Brethren, I'm trying to share with you nga this is the ideal way. Doon naman siguro yung mga exempted, but this will not, it will not makigsunan mo erase sa ideal nga pamaagi sa insakto nga pagdaog hamiling kalag labi na sa paghimo nato sa atong evangelism. Then baptism, there is a wrong cycle without conversion. So walay conversion. Kaya nga naman, wagod po siya nakasabot makaigsunan. Siguro basi gihadlok nato ni aron nga mabautismuhan. Basi mga sawa lang ni kay aron nga magpabautismo siya para nga makasal sa simbahan. O basin na kuani siya makaigsunan kanang nadasig kay daghan kayo ang mga gift nga gihatag niya. So brethren, that should not be supposed the reason nga ang usa ka tawo mabautismuhan. Ang tawo mabautismuhan, he must be truly converted. Kay alang na siya nga kaluwasan. Then ang right cycle of evangelism, quality. Pero ang wrong cycle makaigsunan is quantity. So you see, ang usa quantity, ang usa quality. Of course, dito makakita nga, quality ba yun ni? Pero at least kung gibay bustadihan yun nato, gihimo nato ang tanan nga, gisulti nato ang tanan, unya mo decide ang maong tao, we expect nga kining tawhana is the result of the working of the Holy Spirit sa nga kinabuhi. Pero maayo po makigsunan, nga naatay quality, unya quantity po. Kaya as much as possible, gaingon ko ng Ginoo nga muwalis tibok ang kalibutan, aron daghan ang maluwas. Brethren, we want millions, o pilaman ka billion karon ang tao sa kalibutan, na sa mga 7 billion, as much as possible, kanang 7 billion atong maluwas sa ginarian. Pero kung ang atong pamaagi makaigsunan, atoning imuon sila nga Adventist tanan. Pero sa ngalan lang, dili po na mao makaigsunan. We rejoice in the thousands of baptism, but it must be done in the process. It must be done through the work of the Holy Spirit. Mahiligugma kung makaigsunan. Then, the right cycle of evangelism is each baptized soul has a spiritual sponsor and caregiver family. Nahinumdum ko sa una sa dihang gibautismuhan ko maigsoon na ay nagtindog sa akong luyok nga ako'y sponsor ani niya. Siya mo'y guardian ako makaigsunan. Nga iya kong i-nurture. Of course, my family, ila kong giatiman makaigsunan. How much more kung ang usa ka igsuon na to, wala siya Adventista nga panimalay. There must be a care group who is in charge nga mo-nurture nining ato nga mga bag-o nga mga membro. Pero sa wrong cycle of evangelism, no commitment nga mo-nurture sa mga
bag-ong nabautismuhan. Basta mabautismuhan lang. Bahala na mo diha, langoy na lang mo sa pag-alagad. No, that is not the way how we do evangelism makaigsunan. Natay pre-nurturing, naputay post-nurturing, aron yun ma-remain, magpabilin yun ang usa ka igsoon silang pag-alagad hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Then sa right cycle of evangelism, new converts were integrated into the fellowship of the church. So, gi-accept yun siya sa church. Unya na siya care group, naapod siya Sabbath school, class nga diin siya na membro, na-integrate yun siya og ayo diya sulod sa iglesia. Pero ang wrong cycle of evangelism, ang bag-o nga convert makaigsunan was lost without goodbye. Nobody knows kung asan na ipaingon ng tawana. Kay lagi, ang target na to, mabautismuhan lang siya, bahala na dayon siya. No, that is not the case, my brothers and sisters. Every baptized member, mapaluap yun sila, nga magpabilin yun sila sa pag-alagad sa Ginoo, dili kay humag baptism, mo goodbye na. So, kung nahitabo na sa atong mga churches, nga daghan tag-baptism, niya pagkahuman na wala, you ask yourself, what did you do? What the church do? Ngano nga ingon ana ang nahitabo sa ato nga mga bag-o nga bautismuhan. Brethren, if we are not serious in our evangelism program, in our discipleship program, we waste our time, we waste our energy, and we waste the Lord's money. So daghan kayo nausik if we are not serious in doing the Lord's work in evangelism, especially in the nurturing program of the church and discipleship nga mo-outright trust sa atong church that everyone should get involved. Ang last makaigsunan in the right cycle of evangelism, new converts become faithful disciple drawing people to Christ. So ang goal yun sa right cycle of evangelism, ang bag-o nga convert, mahimos ng faithful disciple ni Jesus. Unya, magkabot po sila og daghang mga hamiling kalag nga na sa tilan si Ginoo. Their parents, nga dili pa Adventist, ilang mga brothers and sisters, ang ilang relatives, ang immediate circle nila makiigsunan, nga wapas kamaturan. That is their goal. So kung gihimo na to sila nga faithful disciple, pagkahuman, magkabot po silang mga hamiling nga kalag nga to sa tilan si Ginoo. Pero kung ato lang silang bautismuhan, for the sake of baptism, pag humag-baptism makiigsunan, wa na nato sila makita. So, new converts, we're back in the world. Nabalik sila. So, what kind of evangelism approach that we have? What kind of discipleship program that we have? Na kung human sa atong mabautismuhan, mubalik na po sila sa daan nga kinabuhi. So, we might not be serious sa ato nga discipleship, evangelism, and nurturing program sa church. Now, I would like you to read mga kaigsunan. This is from the Discipleship Handbook, a resource for Seventh-day Adventist Church member, Review and Herald, Publishing Association, nga na-publish atong 2018, akita nato sa page 203. Ug naamoy discipleship handbook makiigsunan. You review that handbook. Pagkanindot kayo na nga discipleship handbook. Nga magiyahan yun tagon sa itong buhaton. Nag-ingon makiigsunan. There are no shortcuts when it comes to winning soul for Christ. So wala ko ni shortcut. Sa ito pa walay dali-dali. We must prepare the soil for the heart. Plant the seeds of God's Word. Cultivate spiritual interest with ongoing Bible studies. Then harvest decision to follow Christ and preserve those decisions through systematic discipleship. Pag ganindot kayo, kining atong discipleship handbook makiigsunan nga kung sundon lang yun nato ni, makakuha yun ta og mga quality nga mga bag-o nga mga membro sa church nga pag humanilag baptism, nahimo silang asset sa church, nahimo silang disciple ni Jesus, nga maghimo na po og disciple ngadto sa ginharian sa Ginoo ni adtong ilang mga higala, mga parinti nga wala pa sa kamaturan. So there should be no shortcut. Remember, nga discipleship is not an event, but it is a process makiigsunan. Proseso makiigsunan nga ang usa ka tao
sa diha nga mabautismohan na siya. By God's grace o sa wisdom nga gihatag nato sa Ginoo nga ato ning makita ning maong tawana nga ready na gyud, mature na gyud ni nga angay nang bautismohan kay makaalagan ni nga matinudaanon nga na si Ginoo. Kung naasan mo'y I will go, nga libro makiigsunan, di ba famous man kay nato ning I will go nga theme sa General Conference o World Church na to, I will go. Sa atong I will go resource for studying and sharing the Bible. Kung inyo ning mabasa makiigsunan, I hope you do. Kay ato maning apod-apod sa tanan nato makiigsunan. Nga nahimo natong resource nga material sa church in doing our evangelism, in responding to the I will go program of the church. Gaingon makiigsunan, do not be in a hurry. Dili kuno kita magdali-dali. It takes at least 9 months. It takes at least 9 months for a baby to develop in its mother's womb. I think walay mo argue na to ani nga ang usa ka bata diya sa tiyan si iyang mama 9 months gyud na siya. Kay kung matao na siya og 5 months, patay na. Matao na og 7 months, doon ay chance. Masulod sa incubator, doon ay chance nga mabuhi, pero very expensive kayo makiigsunan. Kay ang natulan nga process gyud, ang bata matao pagka 9 months gyud. In a spiritual life, convert ko nato sa spiritual life makiigsunan. In the spiritual life, time is also required for a person to become a true disciple of Jesus. So time po, gikinahanglan nga atong buhaton nga ang usa ka tawo mahimong true disciple of Jesus. Therefore, do not rush those to whom you desire to preach the gospel. Dili na to dali-dalion. Instead, invest time in strengthening your friendship with Him. Ang atong pagkasud, atong strengthen. Withhold giving the impression that you want them to change their religion. Gani, isultihan ta nga, dili nato himuon nga mura og ipakita nato nga atong usbon nilang religion, kundi ato lang silang dalon nga to sa pag-alagad ni Jesus sa ilang relasyon nga na kang Ginoong Hesus. So brethren, very important nga I'm sharing with you this aron nga atong mapamalandungan nga as we go answer the call, I will go and preach the gospel. The process of making disciple ato na nga mahimo aron ang baptism nga ato nga mahimo makiigsunan, it's a quality one. Nga daghan tang ma-reach sa ginarian sa Ginoo o silang tanan magpabilin. Dili kay pinaspasan, kay kanang pinaspasan makiigsunan, ang resulta na mabautismuhan pero dili na nato makita sa church. Lastly, maigsoon sa katapusan, our goal is to preach the gospel to the world. Mo gini ang goal nato, to preach. Go ye therefore and preach the gospel to all nations, making everyone a faithful disciple. Moni goal na to, the Great Commission is make disciples of all nations. Then, kung nasabtan na nila makiigsunan, then baptizing anyone who will follow Jesus and live a godly life with do. So, kung willing gid sila mo sunod ni Jesus, kunya magkinabuhi nga Diyos nun, sama sa imong example nga gipakita sa diha nga nag-Bible study ka, nining usa na to kigsuon, then that person is really called by God to become His servant nga mahimong andam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So makigsunan, I am hoping that this promotional maigsoon about discipleship program at untang masunod ang kanang proseso sa paghimo mga disciple. Unya, let us be active sa pagbuhat sa buluhaton si Ginoo. Way pili nga mga tao nga ato nga sultihan sa kamaturan. And it's up to the Holy Spirit nga mo convict nining tawhana, and it's up to the person nga maghimo sa desisyon alang siyang kinabuhi. Ginoo ba o magpabilin siya nining kalibutan na. Ang Ginoo magpanalangin kanyo makiigsunan sa inyo nga pagsimba, sa atong nga pagsimba, sa atong buhi nga Dios nining adlaw nga ipapahulay. God bless us all.